Napaisip ang ating bida, kung ang mga dragon sa Pearl Blossom Valley ay nagmula sa mga relics, ibig sabihin ay may mas malaking lihim na nakabaon doon. Kung makuha o masira ang pinagmula ng mga relics na iyon, maaari ring magbago ang kapalaran ng buong lambak, o ng mundo mismo. Sinabi ni Xinghua kay Zhu Minglang na nadumihan din ng tubig sa ibaba, ngunit habang paakyat sila ay kusa itong luminaw patunay na ang batis ay may malakas na kakayahang maglinis ng sarili. Dagdag pa niya na ang kalikasan mismo ay may kakayahang umikot at maglinis, ngunit ang lason ng Dirty Night Decadent Dragons ay naiba, nagmula ito sa sinaunang panahon kaya sa kasalukuyang kapaligiran, napakahirap itong hanapin ng panlunas. Nagtanong ang ating bida kay Xinghua kung mayroon bang bagay na kayang magtanggal ng lason mula sa mga relics. Sumagot si Xinghua na oo, gaya ng dagta, resin, ng punong ito, na kayang mag-alis at magpawi ng lason mula sa mga relics. Kaya inutusan na ng ating bida si Bai Qi na sugatan ang puno na ito. Pagkatapos na sugatan ni Bai Qi ang puno, biglang lumitaw ang dagta nito, kinuha naman ito ng ating bida at masayang sinabi niya na sa pamamagitan ng mga dagta na ito, maaari nang malinis ang tubig sa Pearl Blossom Valley, at handa na silang umalis. Pagkatapos nito, napansin ng ating bida ang mga ordinaryong decadent dragons na lumilipad sa himpapawid, ngunit nanatiling palaisipan sa kanya kung saan nagmula ang mas makapangyarihang Demon Shadow Decadent Dragons. Dahil dito, nagpasya silang sundan ang mga nilalang at hanapin ang kanilang pugad, umaasang doon nila matutuklasan ang lihim ng ebolusyon ng mga decadent dragons, kaya nagmadali na silang tumakbo. Nang marating nila ang lugar, nakumpirma ng ating bida na yun nga ang pugad, makikita roon ang maraming decadent dragons na nagtitipon sa paligid ng isang napakalaking punong may lilang mga bunga. Laking pagtataka niya nang mapansing kinakain ng mga dragon ang mga bungang iyon, kahit na karaniwan ay mga buhay na nilalang lamang ang kinakain ng mga dragon. Doon niya napagtanto ang katotohanan, ang demonic energy ng mga dragon ay nagmumula sa mga bungang iyon. Agad siyang nagulat at nasabi na ang mga iyon ay demon awakening fruits, mga bunga na inaakala niyang matagal nang nawala sa mundo. Kaya nagtanong ang ating bida kay Ginoong Koi tungkol sa mga bungang iyon. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na ang Demon Awakening Fruits ay kayang magpatawag ng kapangyarihan ng Demon God, ngunit panandalian lamang ang epekto nito. Dagdag pa niya, tanging mga espesyal na dragon lang ang maaaring makinabang dito, gaya ng Decadent Dragons at Sacred Cyan Forest Dragons. Doon tuluyang naunawaan ng ating bida na ang Demon Shadows ng Decadent Dragons ay nagmula mismo sa mga prutas na iyon. Sa madaling sabi, ang pinagmumula ng kanilang abnormal na lakas ay ang Demon Awakening Fruits, isang bagay na maaaring magdulot ng malaking panganib kung mapapabayaan. Nagtanong si Ginoong Koi kung ano pa ang hinihintay ng ating bida. Bilang tugon, nagpasya agad ang bida na tipunin ng lahat ng Demon Awakening Fruits, mas nanaisin pa raw niyang ibigay ang mga ito kay Chingchuo kaysa iwan ang mga prutas sa mga dragon, na maaaring lalo pang lumakas at magdulot ng mas malaking panganib. Dahil dito, nagulat naman si Ginoong Koi sa sinabi nito. Nag-alok si Zhu Minglang na siya na ang pupunta at sinabi niyang maaaring protektahan siya ni Muye. Ngunit tumanggi si Xinghua, sinabing hindi na kailangan. Gayunpaman, iginigiit ni Ginoong Koi na huwag mag-alinlangan, dahil isa siyang astrologer. Kahit pa raw mamatay ang bida ng 1000 beses, hindi man lang siya masasaktan. Pagkatapos nito, nagpasya ang ating bida na mag-iwan ng 2 dragon, Chingchuo at si Haya, upang manatili at magbantay kay Xinghua. Matapos masiguro ang kanyang kaligtasan, nagpasya ang bida na kunin ang lahat ng Demon Awakening Fruits, dahil malinaw na mahalaga at mapanganib ang mga ito kung mapupunta sa maling kamay. Sa sandaling yun, tumawag siya kina Bai Qi at Mouye. At agad silang kumilos, handa nang harapin ang mga decadent dragons at simulan ang pagkuha ng mga prutas. Sumugod ang mga ibang mga decadent dragons sa kanila. Napansin naman ito ni Zhu Minglang kaya seryoso niyang inutusan niya si Bai Qi na tapusin ang mga ito. Gumamit si Bai Qi ng kanyang ice element, at isa-isa nitong hinihiwa ang mga decadent dragon ng isa-isa. Tumingin ang ating bida sa mga prutas at agad niyang napansin na hindi basta-basta kinakain ng mga dragon ang mga ito. Tinutulungan pa nila ang kanilang mga kasamahan, lalo na ang mga bat-winged dragons, upang makakain ng palihim. Napagtanto niya ang panganib, kapag kahit isa sa kanila ay nag-evolve bilang Demon Shadow Decadent Dragon, sapat na ang dami ng prutas upang makipagsabayan pa ito kay Bai Qi.
Kaya agad niyang inatasan si Bai Chi na huwag sayangin ang oras sa mga maliliit na dragon. Sa isang iglap, kumilos si Bai Chi, bumulusok pataas na may matinding lakas at pinakawalan ang isang malakas na atake na umalingaw-ngaw sa paligid ng puno. Sinabi ng ating bida na parang nanunukso, handa ba silang maglaro ng pusa at daga? Buong kumpiyansa niyang idinagdag na mali ang napili nilang kalaban, dahil pagdating sa bilis, liksi, at galaw, malayong mas angat si Bai Chi kaysa sa kanila. Pagkatapos, sinulyapan niya ang paligid at kalmadong sinabi na napakaraming Demon Awakening fruits ngunit kakaunti lamang ang mga dragon, kaya wala nang dapat pag-isipan pa. Pumili na lang sila ng isa, dahil sa laban na ito, sila ang manghuhuli, at ang mga dragon ang tatakas. Habang kinukuha nila ang isang prutas, biglang sumugod sa kanila ang isang decadent dragon, kaya tumingin ng masama si Bai Chi at zooming lang sa halimaw na ito. Kaya sa ganun, mabilis lamang itong inatake ni Moye at pinatay niya na din ito kaagad. Pagkatapos, sinubukan na ni Bai Chi kuhanin ang prutas, ngunit kahit ano ang gawin nito hindi niya ito nakuha. Napaisip ang ating bida habang sinusuri ang sitwasyon. Napansin niyang kahit si Bai Chi ay hirap alisin ng vine ball dahil sa matinding lamig, kaya hindi nakatakatakang iilan lamang sa mga dragon ang matagumpay na nakakuha ng prutas sa mahabang panahon. Dahil dito, mabilis siyang nagpasya at nagbigay ng malinaw na utos. Si Bai Chi ang baalang humarap at puksain ang iba pang decadent dragons, habang siya naman ay tutugis mismo kay Ching Chuo. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Bai Chi, handa na ang laban, at walang sinumang dragon ang palalampasin. Habang paakyat ang ating bida sa puno, bigla itong nakarinig ng boses na humihingi ng tulong, kaya napalingon ito sa lokasyon nito. Nakilala ng ating bida ang kalaban, isang voice-transforming decadent dragon na kayang tularan ang sigaw para humingi ng tulong, batid niyang mapanlinlang at lubhang masama ang nilalang na ito, kaya't kailangang maunahan at mapuksa agad. Kaya inutusan na niya si Moye na tapusin ito kaagad. Ngunit bago niya ito magawa, bigla na lamang dinakma nito ni Ching Chuo, habang sakay nito si Xinghua. Nagtanong ang ating bida kay Xinghua kung bakit siya naroon kasama si Ching Chuo. Lalo't lubhang mapanganib ang lugar at mas makabubuting lumayo muna siya. Sumagot si Xinghua na narinig niya ang tinig ng isang voice-transforming decadent dragon. Ayon sa kanya, tumatawag ito para sa isang bagay, kaya sinundan niya ang pinanggagalingan ng boses, hindi niya inaakalang isa pala itong mapanganib na panlilinlang. Biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida nang maramdaman ang presensya ng halimaw. Mariin niyang sinabi na ito ay isang sinaunang makamandag na fly dragon. Isang nilalang na nabuhay na ng napakaraming taon, hanggang sa tubuan pa ng sungay na parang demonyo. Napagtanto niya agad ang panganib at binigyang diin na kahit si Ching Chuo at Haya ay walang laban dito. Dahil dito, walang pag-aalinlangan siyang nag-utos kay Moye. Unahin at patayin ang sinaunang venomous fly dragon. Sapagkat magkakampi ang mga kalaban at kailangang putulin agad ang pinakamalakas sa kanila. Agad na lumipad si Moye, ang naglalagablab na espada, diretso patungo sa venomous fly dragon. Ngunit umilag ang halimaw, sabay dumura ng makamandag na hininga. Mabilis na sumigaw ang ating bida, inutusan si Xinghua na umiwas at tumakbo patungo sa lumulutang na bangin. Sumang-ayon naman si Xinghua kaagad sa ating bida. Sumigaw naman ang halimaw na walang makakatakas, at buong bilis na sumugod pababa upang habulin sila. Sa mismong sandali ng pag-atake, bumagsak si Moye mula sa itaas, naglalabas ng nakasisilaw na apoy, upang pigilan ito sa kanyang nais gawin. Umatake na si Moye sa halimaw at nagawa niya itong natamaan. Kasabay nito, dumistansya si Moye upang makaatake ito kaagad sa halimaw. Sa pag-atake ni Moye, madali lamang naiiwasan ng halimaw ang mga atake nito na walang kahirap-hirap habang nag-iiwan pa ito ng kanyang after image. Pagkatapos ang pag-atake ni Moye, naghanda ang halimaw ng kanyang mabahong laway. Hindi naman nabahala si Moye, kaya ginamit nito ang kanyang dragon aura upang sabayan nito. Dahil dito, madali lang nawasak ni Moye ang atake nito. Bumalik sa ating bida ang tagpo, habang inaakit ni Moye palayo ang sinaunang venomous fly dragon. Sinabi ng ating bida na panahon na para kunin ang mga prutas, ipinaliwanag niyang sobrang tibay ng mga vine balls, kahit mahika ay walang silbi, at tanging kuko at ngipin ng mga dragon ang kayang dahan-daang kumayad para makuha ang mga ito. Ngunit masaya lang tinuro ni Xinghua si Ching Chuo.
Nakita nilang tila may komunikasyon na nagaganap sa kanya sa mahiwagang prutas. Napakunot noo ang ating bida at nagulat, nakikipag-usap si Ching Chuo sa nilalang. Isang hindi inaasahang pangyayari na maaaring magbago sa kanyang sarili. Habang nagliliwanag ang prutas, napatulala ang ating bida, at bigla na lamang nawala ito sa kanyang sarili habang hawak na nito ang prutas, at isang tinig ang maririnig, na inutusan niya ang ating bida na kainin niya ito. Kakainin na sana ng ating bida ang prutas, ngunit bigla siyang binatukan ni Ginoong Koi. Sa mismong sandaling ilalapit na niya ang prutas sa bibig, sumigaw si Ginoong Koi at agad siyang hinampas sa ulo upang pigilan siya, sabay babala na kapag kinain yun ng tao, tatubo ang skyvine sa loob ng tiyan. Dahil dito, natauhan ang bida at napagtanto ang panganib ng prutas. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na ang prutas ay may malakas na dilution effect at kayang akitin ng ilang nilalang na hindi naman ito kayang tunawin. Kapag nakain, sisipsipin ng prutas ang sustansya ng katawan, at sa tamang oras, sisibol ito mula sa loob at pupunit sa tiyan ng biktima, isang tiyak na kamatayan. Matapos maunawaan ang panganib, kumalma ang ating bida at nagpa siya ng mas maingat na hakbang, inutusan niya si Haya na tipunin ang lahat ng prutas sa paligid, at pagkatapos ay humanap sila ng ligtas na lugar upang hintayin si Bai Qi. Pagkatapos nito, nagtipon-tipon na sila, sinabi ni Ching Chuo na nakakain nga raw siya ng 100 prutas, habang si Haya naman ay gustong kumain ito ng isa para masubukan. Pagalit na sinabihan ng ating bida si Haya, pinagalitan niya ito dahil sa kasakiman, binabalaan na huwag basta kakain ng mga prutas habang nasa puno, mahigpit niyang sinabi na sa oras na ibaba ni Haya ang ulo, tiyak na hahampasin niya ito, bilang paalala na huwag magpadala sa tukso. Ngunit sa kabila nito, sumigaw si Ginoong Koi kay Zuming Lang ng isang babala. Paglingon ng ating bida, bigla nilang nakita ang napakaraming halimaw. Mula sa iba't ibang direksyon, sumulpot ang mga mababangis na nilalang na umuungal at naglalabas ng itim-lilang aura, malinaw na naaakit sa mahiwagang prutas. Bagamat naiinis, nanatiling kalmado ang ating bida at agad na nagpa siya, habang wala pa si Bai Qi. Kailangan muna nilang ipagtanggol ang mga prutas, mabuti na lamang at maluwag ang lugar, sapat upang makalaban si Haya laban sa mga paparating na halimaw. Kaya agad na kumilos ang ating bida at buong lakas na iniutos ang paghahati ng gawain, tinawag niya si Haya upang sumunod sa kanya sa laban, habang inatasan si Ching Chuo na bantayan si Xinghua at ang mga prutas. Sumunod naman si Haya sa kanyang amo kaya inaatake nito ang mga halimaw isa-isa. Habang busy pa si Haya sa ibang halimaw, ginawa naman ito na pagkakataon ng isang halimaw para atakiin ito sa kanyang likuran. Sumigaw ang ating bida ng buong lakas, at mabilis nitong pinatay ang halimaw. Humanga si Haya at masiglang nagsabi na napakagaling at napakaastig ng kanyang master. Gayunman, napansin ni Zuming Lang ang problema, napakarami ng decadent dragons at napakabilis nila, kaya hindi kakayanin ni Haya na sabay-sabay silang harapin. Naalala ng ating bida si Ching Chuo, tila may binubuong bagong hakbang upang mabalanse ang kanyang bagong anyo. Habang kinakain nito ang mga prutas, bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang katawan. Dahil dito, tuluyan ang nagkaroon ng ibang kapangyarihan si Ching Chuo. Natuwa naman ang ating bida dahil lumalakas na nga raw si Ching Chuo sa pamamagitan ng mga prutas. Sinabi ni Ginoong Koi na matapos kainin ni Ching Chuo ang Demon Awakening Fruit, nakamit nito ang sagradong chi at demonic power ng sabay. Ayon sa kanya, malaking tulong ito para sa isang Sacred Cyan Forest Dragon, dahil bihira ang ganitong uri ng kapangyarihan. Dagdag pa ni Ginoong Koi, kitang-kita ang mabilis na pag-unlad ni Ching Chuo, patuloy itong lumalakas at mas nagiging makapangyarihan, isang senyales na magiging mahalagang puwersa siya sa mga susunod na laban. Pagkatapos nito, lumipad si Ching Chuo, biglang umangat ang kanyang katawan sa ere, balot ng lilang demonic aura at berdeng sagradong enerhiya, sa isang iglap, kinontrol niya ang Skyvine, ang dambuhalang puno ay tila nabuhay, at ang mga baging nito'y humagupit mula sa himpapawid. Nagulat ang ating bida nang makita ito, kinokontrol ni Ching Chuo ang Skyvine. Sa malalakas na hampas, ang mga baging ay sumalakay pababa, sabay-sabay na bumaon sa mga decadent dragons, isa-isa silang hinayla pabagsak, nawala ng balanse at tuluyan silang namamatay isa-isa. Nagningning ang mga mata ni Ching Chuo, ang isa'y berdeng sagrado, ang isa'y lilang demonyo. Kasabay nito, bumuo si Ching Chuo ng kanyang halimaw na mga puno,
at isa-isa nitong kinakain ang mga decadent dragons. Sinabi ng ating bida na si Cheng Chuo ay mas malakas na ngayon kaysa dati, ramdam niya na malaki na ang inilakas nito, hanggang sa puntong tila wala ng Diyos o demonyo ang makakatapat sa kanya. Kasunod nito, umatungol ng napakalakas ni Cheng Chuo, dahil dito tuluyan ang natakot ang mga decadent dragons na lumapit sa kanya. Pagkatapos ubusin ni Cheng Chuo ang mga kalaban, nasabi ng ating bida na dahil sa nasirang konstitusyon ni Cheng Chuo, hindi ito nakapasok noon sa yugto ng ganap na paghinog, maturation stage. Ngunit nalutas ang problemang yun matapos kainin ng Demon Awakening fruit, dahil dito, nagkaroon siya ng kapangyarihan ng Demon God, at ngayon ay halos kapantay na niya sina Bai Qi at Mo Ye sa lakas. Nagtanong si Zhu Minglang kay Ginoong Koi kung kailan hihinto ang bisa ng Demon Awakening fruit at kung may masamang epekto ba ito kapag naparami ang pagkain ni Cheng Chuo. Sumagot si Ginoong Koi na maglalaho rin ang epekto nito makalipas ang laban, ngunit walang dapat ipangamba. Kung may masamang epekto man sa sobrang pagkain, hindi sana naging ganoon kabaliw at agresibo ang mga decadent dragon na nakita nila. Dahil dito, napagtanto ng bida na kahit mawawala ang Demon Shadow Power, mayroon pa siyang maraming Demon Awakening fruits, kaya may reserba pa rin ang lakas si Cheng Chuo para sa mga susunod na laban. Natuwa ang ating bida, sa kanyang isipan, malinaw na ang kinabukasan ni Cheng Chuo ay napakaliwanag, kapag tuluyang naabot nito ang antas ng Dragon Monarch, magiging isa itong nakakatakot na puwersa sa anumang laban, lalo pat nakahanap na siya ng paraan para mag-level up gamit ang mga sinaunang relics, isang bihira at napakahalagang oportunidad. Nasabi din ni Zhu Minglang habang unti-unti nang nauubos ang Demon Shadow Decadent Dragons, napawi ang bigat sa kanyang dibdib, may oras na para isipin ang susunod na hakbang, kaya mahinahon niyang itinanong sa kanyang sarili kung ano na nga raw ang kalagayan ni Bai Qi. Sa kabilang banda, habang hinahabol ni Bai Qi ang isang voice-transforming Decadent Dragon. Huminto na ang voice-transforming Decadent Dragon at sinabi, ang Skyvine ay nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Cyan Forest Dragon, wala na nga raw siyang mapupuntahan. Dahil dito, naabutan na siya ni Bai Qi at tinayuan niya ito ng maangas. Kasabay nito, umatake ang voice-transforming Decadent habang sinasabi nito na kailangan na nga raw nila itong tapusin. Hindi naman nabahala dito si Bai Qi kaya iniwasan niya lang ito ng walang kahirap-hirap. Kumilos na si Bai Qi, kaya ginamit nito ang kanyang destructive power, at naglabas ito ng kulay rosas na kuryente. Inatake na nito ang voice-transforming Decadent at napasigaw ito sa sakit, habang sinabi nito, na may hindi kilalang kapangyarihang unti-unting tumutunaw sa kanyang katawan, kaya kailangan niyang tumakas agad. Ngunit may dragon na humaharang sa kanyang dinaanan, kaya hindi siya makalusot, hindi rin siya makabalik, dahil kapag umatras siya ay papatayin siya ng Skyvine. Dahil dito, napuno ng pawis ang pagmumukha nito sa takot, kaya wala na siyang magawa kundi magtago na lang sa kagubatan. Kaya dali-dali na itong tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Nagtaka naman dito si Bai Qi dahil bigla na lamang itong tumakas sa kanilang laban. Mula sa taas nito, nakikita pala ito ng ating bida, kaya natuwa ito dahil may balak pa itong makipaglaro sa kanila. Kasunod nun, ginamit ni Cheng Chuo ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ito. Pumulupot ang mga baging sa voice-transforming Decadent Dragon at tuluyan na itong hindi makagalaw. Kaya umatake na si Cheng Chuo ng kanyang bagong kakayahan upang tapusin ito. Dahil dito, tuluyan na itong namatay na parang langgam. Sinabihan naman ni Zhu Minglang ang dalawa na tapos na nga raw sila. Sinabi ng ating bida habang tinitingnan niya ang core na ang soul core ng voice-transforming Decadent Dragon at ng Ancient Venomous Fly Dragon ay mapupunta na sa kanya. Dahil dito, tiyak siyang kikita ng hindi bababa sa 200,000 golden grits, kaya hindi niya napigil ang matuwa, dahil malaking pakinabang ang nakuha niya sa laban na iyon. Kinausap ni Zhu Minglang si Xinghua at iminungkahi na pumunta sila sa Floating Cliff, dahil maaaring may mga kayamanang hindi pa nila natatagpuan roon. Pumayag si Xinghua, ngunit nang makita nila ang lugar, napansin nilang maliit lamang ang isla at tila wala nang makukuhang yaman. Mukha rin itong daan na wala ng patutunguhan, kaya naisip ni Zhu Minglang kung aakyatin pa ba nila ang bangin. Agad siyang pinigilan ni Xinghua, dahil mapanganib ang lugar. Ipinaalala niya na may mga sinaunang pugad ng mga higanteng uod sa ilalim ng bangin, at hindi basta-basta ang alinman sa mga ito. Dahil dito, napagdesisyonan nilang huwag nang ipagpatuloy ang pag-akyat, upang maiwasan ang mas malaking panganib.
Nagpasya si Zuming lang na bumalik muna sila, dahil tiyak na may iba pang daanan patungo sa relic. Iminungkahi rin niyang magtanong sa mga nakatatanda sa Pear Blossom Valley, dahil maaaring may alam ang mga ito tungkol sa lugar. Sumang-ayon si Xinghua sa plano, habang nag-iisip, naalala ni Zuming lang na maaari rin nilang tanungin si Hujiru tungkol sa Decadent Dragons, sapagkat ang kanyang mga ninuno ay matagal nang nakipaglaban sa mga ito sa loob ng maraming henerasyon. Ipinaliwanag din na ang mga Decadent Dragon ay dating may kapangyarihang mamuno sa Brown Continent, subalit hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang kanilang tunay na pinagmulan. Ipinagpalagay pa niya na ang mga Decadent Dragon ay maaaring nagmula sa mga sinaunang relic, dahil lumalabas sila mula sa mga bitak ng relics at unti-unting winuwasak ang lupain sa paligid nila. Gayunman, napag-usapan na kung wala ang Dim and Awakening fruits, wala nang kakayahan ng mga dragon na iyon na ipagpatuloy ang kanilang paninira, na isang malaking ginhawa para sa mga taga-nayon ng Pear Blossom Valley. Sumang-ayon si Xinghua at nagpahayag ng kanyang balak na tunguhin ang pugad ng mga dragon upang tapusin na ang banta ng mga ito sa lalong madaling panahon.